Because Puyabuyag, during my time, I am the only athlete in Asa National High School, played palarong pambansa every year. Hello, magandang araw. Ito na naman yung maestrang raketera na laging rumarakit pero wala pa ring pera. Aray mo. So, ikukwento ko pala sa inyo ang nangyari ngayong araw. At welcome kayo dito naman sa aking vlog for today's video. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang napakalagang paksa na natalakay namin sa PE at Health, ang mental health. Kapag narinig natin ang salitang mental health, iniisip agad ng iba na tungkol lang ito sa mga taong may matinding problema. Pero ang totoo, ang mental health ay tungkol sa ating pag-iisip, damdamin at kung paano natin hinaharap ang mga pang-araw-araw na hamon sa buhay. At bilang mag-aaral, marami tayong pinagdaraanan. May mga project, assignment, quiz, recitation at minsan may mga group meets na tayo na parang mga multo. Kapag gagawa na ng project, biglang nawawala. Gayunpaman sa panahon ngayon, marami ring kabataan ang naapektuhan ng social media. Minsan nakikita natin ang mga post ng ibang tao at naisip natin na mas maganda ang buhay nila kaysa sa atin. Dahil dito may ilan na nakakaramdam ng kalungkutan, inggit o kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Pero tandaan natin, hindi lahat na nakikita natin sa internet ay buong katotohanan. Parang picture lang yan na may filter. Kung minsan nga, mas matagal pa ang pag-i-edit ng litrato kaysa pagkuha nito. At para maprotektahan ang ating mental health, syempre, kailangan din talaga ng komunikasyon. Importante talaga na meron kang makausap, masabihan ng iyong mga problema, para gumagaan lamang ang iyong pakiramdam. Ang mental health ay parang cellphone battery. Kahit gaano kaganda ang cellphone mo, kapag hindi mo ito chinarge, mauubawasan pa rin ng lakas. Gayon din tayo. Kailangan nating alagaan ang ating isip at damdamin para makayanan natin ang mga pagsubok sa buhay. At maraming tanong ng ating mga estudyante ngayong araw, paano nga ba natin mapapanatiling mapabuti ang ating mental health? Una, matutong magpahinga. Hindi ibig sabihin na tamad ka kapag nakapagpahinga ka. Kailangan din ng katawan at isip natin ng sapat na pahinga at tulog. Pangalawa, makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan. Maaring magulang, kapatid, kaibigan o guro. Hindi natin kailangan sarilinin ang lahat ng problema. Ikatlo, maglaan ng oras sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Maaring paglalaro, pagbabasa, pagguhit, pakikinig ng musika o simpleng pakikipagkwentuhan sa pamilya. Ikaapat, iwasan ang sobrang paggamit ng social media. Hindi masama ang paggamit nito. Pero kapag sobra na, maaari itong makaapekto sa ating emosyon at pagtingin sa sarili. At higit sa lahat, huwag matakot humingi ng tulong kapag kailangan. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng katapangan at pagmamahal sa sarili. So there are prevention and management. Saan man nato to prevent and to manage the stress that you have. So first is you have to think positively. Change negative thoughts. Paglahi na gani ang sulod sa imong una-una, kinahanglan imong ilisan og positibo. Kabalo na ka, naglagot ta kay kastanan. Dili ko masuko. Maguba ang akong day. No, kailangan ni ana gyud. Limit screen time. Practice digital detox. Kana bitaw gamay na lang ba? Di ba? You are so lucky kay nga naman you are in school, nag-eskwela mo. Luy ka itong mga out of school youth and others na wala nag-eskwela karon, they are prone, naagid na to sila sa social media, cellphone na to sila. Kamu may gani ka nag-eskwela mo, so gibawal pa gid ang cellphone. Okay, so identify which category situations belongs to physical, emotional, social, or Lord Jesus Christ, da cover and hold, naglinog. Da cover and hold daw everyone. Down, down, down. Down, down. Kinabahan talaga ako dahil ang akala ko talaga ay totoong may lindol. Pero yun pala ay meron palang nakapost sa GC namin na today is magkakaroon ng asynchronous ano ba yun? Asynchronous na earthquake drill. Ayun. So basa-basa din kasi pag may time te. Dahil tapos na ang aking klase at ayan na, magbebenta naman tayo ng munchkin. Hi guys! Hi! So, mamaligyan na po akong munchkin guys. Guys, hello guys. Hi guys. Guys.
Guys, magpalit mo kayo sa... Pepe! Ay, inaya sayo nila siya. Let's end this video. Excuse me. Portuguese video. Ay, Maligya ako. For today's video guys, nagbaligya ko kuan. Toloy! Malayo lang gamay, ana. Ay, may like doon kayo. Mahawa mo yan. Di ka na. Smile, te. Te, smile. Ito, palit ka. Ito lang ito. Tagling. Atay mo naman ni Dayo na video ngayon. Uy, ayaw mo pagkuhan. Glibog dira. Kaya maglibog po ko dari kung sa akong video. Padaplin. Kaya ga video ko. Uy, padaplin sabi. Di lagi dari mo makita. Kaisa. Sige, palit na mo, Munchkin. Palit na mo. Palit na mo. Akin na mo ulit ang ating Munchkin. Palit na mo. Palit na mo. Munchkin. Palit na mo, Munchkin. May nagtanong sa akin kung ako ba daw yung gumagawa ng munchkin. By the way, hindi po ako gumagawa ng munchkin ng aking sister-in-law. So ako lang yung nagbebenta. Tutuwa din kasi ako mag-ikot-ikot dito sa campus at makita ang mga batang giliw na giliw at sarap na sarap sa ating munchkin. Nakapagbenta ka na, nakapag-exercise ka ba dahil ang layo-layo ng nilalakad ko araw-araw. Ay, smile mo. Jun Erwin. Isa na lang. Iyan ang kanan. Akin ang paningkuan. Palit na mo. Ay, magpalit. Isa na lang. Ay, magpalaw. Palit na mo. Pure palit tayo. Papo. Congratulations, you are the winner. Wow. Iyan na sa gawin. Ang libre nakbay. Yay! And finally, naubos ang ating munchkin. Thank you so much po sa pagkakilig ng ating munchkin, guys. Thank you and God bless everyone. Alam mo na, Dam. Shout out everyone. Bye. Bye-bye. Thank you so much. At dahil ubos na ang ating paninda, nagutom tayo. Kaya syempre kakain tayo dito. So nagpaluto ako ng pansit canton talaga. Dahil gustong gusto ko naman talaga yung pansit canton. At yan, so kumain ako ng pansit canton talaga ng bonggang bongga. Bala kayo dyan.